May krisis na ba sa langis o wala? Magkasalungat ang pananaw dyan ng Malacanang at mga senador. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si News 5 Cent Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, una sa lahat, nagalit si Senator Loren Legarda dito sa headlines natin. Nakita na sa pagdinig ng Senado kanina, anong naging dahilan niya? Jiggy, tama ka. Uminit ang ulo at nanermon Senator Loren Legarda sa pagdinig ng Senado kanina kaugnay nga sa epekto nitong lumalalang girian sa Middle East at ano ba ang plano ng ating bansa kaugnay niyan. Kanina kasi, Jiggy, nagkaroon ng pagdinig yung ad hoc committee ng Senado na tinatawag na PROTEC kung saan imbitado ang marami sa mga ahensya ng gobyerno na rumiresponde nga dito sa issue ng Middle East War at mismong mga cabinet secretaries talaga o yung pinuno ng mga departamento ang dumalo. Pero absent si Energy Secretary Sharon Garin kaninang umaga. Kaya yan yung kinainit ng ulo ni Senator Loren Legarda. Ang tanong ng senadora, ano daw ba yung kinabibisi ni Secretary Garin at bakit wala siya sa hearing? Meron pa raw bang mas importante kaysa sa pagbuo ng isang crisis plan? Isa pa yung kinainit ng ulo ni Senator Legarda ay nung mabanggit naman ni DOE Undersecretary Sales na yung dahilan kung bakit daw hindi na-release yung pondo na dapat ay supplemental budget mula sa PNOC dahil nangangailangan daw ng congressional approval. Pero hindi raw nagkaroon ng congressional approval dahil nag-break na ang sesyon ng Senado at Kamara. Pero pumalag dyan si Senator Legarda. Sabi niya, teka muna, bakit parang Senado at Kamara ang nasisisi? Unang-una, hindi nyo naman sinabi sa amin yan. Pangalawa, kung sinabi nyo yan, hindi sila magbe-break hanggat hindi na naaaprobahan yan, lalo na kung gano'n ka-importante pala yung supplemental budget na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Legarda. Ang sekretary nga ninyo wala dito eh. Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Alam nyo, hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating lahat ng sekretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto. Pero wag nyong sasabihin na nag-break kami, kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. Sige, dagdagan ko lang tila nanumbat na nga si Senator Legarda dyan sa inis niya dahil kapag daw budget ang inihingi ng ahensya, kahit pa daw magdamagan, present dyan yung mga secretary. Pero kapag daw tungkol sa krisis, marami daw dahilan. Samantala, bandang alauna ng hapon, Jiggy, humabol sa pagdinig si Secretary Sharon Garin. At bukas naman niya na sinagot yun ng mga katanungan sa kanya ng mga senador, kahit pa yung tanong sa kanya ni Senator Legarda at around 4 p.m. Pero bago yan, sa social media post ay inilagay nga ni Secretary Garin yung video na nagagalit si Senator Loren Legarda at ang kanyang naging caption lamang dyan, quote-unquote, ay hi. Jiggy. Pero sa isang banda, pag binalikan mo talaga yung mga soundbite ng mga opisyal ng Malacanang sa nakalipas na mga linggo na nagigera na, ang mga sinasabi lang nila, babantayan yung presyo, hindi pa, wala pang krisis sa langis. Isa talaga sinasabi nila, in fairness kay Senator Legarda. At pangalawa, pag tinignan mo yung repatriation ng mga nakaraang gera, for example, panahon ni GMA, kaya ayaw umalis ng Pilipino o hindi sa Lebanon-Israel war, may nakaabang na bus para ilabas sila ng bansa kung saan man sila pwedeng dali na safe. Ang pinag-usapan talaga ngayon dito, ang pinakamalaga, yung krisis sa langis. Hindi na nila pinapansin yung repatriation, yung krisis na lang sa langis. Ang tanong talaga, kung meron ba talagang ginagawa o meron ba talaga silang plano, may contingency plan ba talagang nakahanda? Kasi parating ang sinasabi, pag binalikan mo talaga yung soundbite, walang krisis, binabantayan yung presyo, hanggang doon lang. Pero kung ano yung gagawin, Euro 2, bibili ng Euro 2, hanggang doon lang. Pero meron ba talagang contingency plan na gagawin? I feel you, Jiggy. And I think the senators also feel the same way. Kasi sa Senator Gatchalian mismo ang nagsabi kanina na nasusurprise siya na after 3 weeks ng kaguluhan at lalo pang lumalala yung gera sa Middle East, parang wala talagang nailatag na consolidated, unified contingency plan ang
gobyerno. Kaya nga sila nagpatawag ng hearing kanina kasi ang gusto nila, mag-usap-usap yung mga ahensya ng gobyerno at bumuo kayo ng solid at komprehensibong contingency plan kung paano ba natin ito haharapin. Pero bago yan, Jiggy, ang sinasabi ng mga senador, it all starts with yung pag-amin na nasa krisis na tayo talaga sa ngayon. At nagkakaisa ang mga senador sa paniniwala na nakakaranasan ng krisis ang ating bansa. Kung matatandaan mo, Jiggy, kahapon ang sinasabi ng palasyo ay wala pa tayong krisis sa langis. Meron lang tinatawag na price interruption. Pero ang sinasabi ng mga senador, teka muna, aminin na natin na may krisis tayo para makabuo tayo ng isang solid, comprehensive, unified na plano. Narito ang bahagi ng pahayag ng mga senador kaugnay niyan. Wag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis. Each agency represented here must act as if we are in a crisis because we are in a crisis. Nagdedebate pa tayo kung nasa crisis tayo o hindi tayo sa crisis. Para sa amin, dito sa Senado, nasa crisis na tayo. At kung kahit natitignan natin, meron tayong stock of 53 days sa gasoline at 46 days sa diesel. Jiggy, at dahil nasa krisis na nga tayo, yan ang paniniwala ng mga senador, unified in their statement and in their belief. Naniniwala naman si Senator Bam Aquino na kung dahil nasa krisis na tayo, panahon na para magdeklara ng state of emergency. Kapag kasi naideklara yung state of emergency, Jiggy, alam naman natin na kayang kontrolin yung presyo ng mga basic commodities at magiging mas mabilis yung paglabas ng pondo para sa pangailangan ng ating mga kababayan, partikular yung ayuda. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bam Aquino. Panahon nang magdeklara ng state of national emergency. Maaari tayo magpatupad ng mga hakbang sa pag-regulate sa presyo ng mga essential goods. At mayan kahapon sa report ni Brian Casillo, kinoconnect ng PNP na pwedeng tumaas yung bilang ng krimen kapag yung naghihirap talaga yung taong bayan. Yun ang sinasabi nila, yun ang context nila. At kung tutuusin, meron na itong micro model sa Yolanda. Nawalan ng pagkain bigla yung community, yung Tacloban, nawalan ng gasolina, talagang looting ang nangyari dyan. So, I mean, hindi to alarmist, pero ito ay reality na nakita na to sa Tacloban. Hindi ba nababahala yung pamahalaan, yung generally Malacanang dito? At ano raw ang gagawin ng mga senador kung ito na, yung magtaasan talaga yung mga bilihin? May ilang mga senador, Jiggy, nakukulangan sila doon sa kung sakasakalin man na na-implement nga yung pagtapya sa excise tax kasi ang matatanggal nga lang yan sa presyo ng langis is I think, if I remember it correctly, ay nasa 6 pesos sa diesel and then 11 pesos sa gasoline. Kaya ang question na kanina na lumulutang doon sa pagdinig ng Senado, what if aside from suspending the excise tax, let's also suspend the 12% VAT? Lalo na doon sa pagkain na kadalasang binibili ng mga mahihirap nating kababayan. For example, mga delata, sardinas, noodles, at pati na rin sa mga over-the-counter medicines. Kasi pag idadagdag mo yan, wala kang 12% VAT, ay sinasabi kasi sila na Senator Legarda, ngayon lang naman, habang nasa krisis tayo na pinagdadaanan dahil nga sa gera sa Middle East. Kung tanggalin mo yung excise tax, tanggalin mo pa yung 12% VAT sa mga selected items lang naman, medyo malaki-laki, Jiggy, sa computation nila, yung mawawala o yung mababawa sa babayaran, lalo na ng mga mahihirap nating mga kababayan. Pero syempre, alam din naman daw ng mga senador na ang sasabihin nga dyan ng economic team ng Pangulo ay malaki yung foregone revenues o yung mawawala sa ating kita ng gobyerno kapag yung mga taxes na yan ay tinanggal. So basically, ang sinasabi ng ilan sa mga economic managers sa pagdinig kanina, bukas sila sa mga options na yan pero kailangan din talagang pag-aralan dahil ang iniisip, hindi lang naman mapababa yung presyo ng mga bilihin ngayon at ng langis, kundi hindi rin talaga ma-stuck yung growth ng ating bansa from now and until sa long term. So yan muna ang latest mula sa Senado. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.